Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video and for today's content, ayan, since the first impression na natin, ang 17 Pro Max, 17 Pro and iPhone Air. Next is, first impressions natin yung base model ng iPhone, which is the iPhone 17. Maganda kaya to. Ano kaya upgrades compared to sa 16? Tara, check natin. For today's video, another first impressions review na naman tayo. This time ang itatakin natin is yung iPhone 17. So ito yung iPhone 16 natin at yun nga, when it comes sa design is very identical naman din sa iPhone 18 ay sa iPhone 17. And yun nga, yung asawa ko pumunta yan sa Hong Kong para ma-experience first hand yung iPhone 17 series. So syempre magpapakita tayo ng mga montage when it comes sa iPhone 17 dito sa ating video kasi mismo ang asawa ko ang nag-take ng video niyan doon sa Apple Store sa Hong Kong. So, yun. For lineups tayo ngayon. iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, at iPhone 17 Pro Max. So, yung tatlong yan ay na-review, ay na first impressions na natin. And, nakapag-purchase na tayo ng iPhone 17 Pro Max na na-unbox na rin natin yan sa ating channel. So, tingnan nyo na lang. At kung interested kayo bumili ng mga bagong labas na iPhone 17 na, again, hindi pa po yan official dito sa Philippines, ha? Ang tansya natin, marirelease ang iPhone 17 is sa 3rd week ng October. So, tatry natin din bumili niyan sa mismong release date. Pero yung iPhone Air ang target namin, eh. Yung iPhone 17, kasi since may 16 naman ako, syempre, share natin yung thoughts kung worth it ba ang upgrade sa 16, tapos magsa-17 tayo. Ang presyo nito, syempre meron tong presyo sa Apple Store. iPhone 17, wala na pong 128 buti na lang ineliminate na nila yung 128 kasi hindi naman na talaga perfect ang 128 for that kind of price tag. Dapat nga 512 at least, diba? Pero again, 25, alam niyo naman si Apple, medyo madamo talaga sila when it comes sa storage. 256 enough naman as an Apple user naman. Tapos, konti lang naman, ano lang naman, kumbaga, very minimal lang naman ginagawa nyo. Pero iba kasi mas ino-option na nila yung 512 and 1TB. Tapos, yun nga, 256 for the iPhone 17 is 57,990 pesos or almost 58,000 pesos. For the 512 is 72,000 or almost 73,000 pesos. Kung itatrack natin yung record when it comes sa Apple Store at sa PowerMac or official SRP, asahan nyo na mas mataas to ng konti pag lumabas dito sa Philippines when it comes sa SRP. Kasi ganito rin yung iPhone 16 nung lumabas sa market before. Yung 256 nasa 56 ata yun. Ngayon, nasa 57 siya or tumaas siya, 58. So, there's a possibility na baka ang presyo ng 256 neto isa sa 62. Kasi ganito rin yung 256 ng ng iPhone 16 before, nasa 60,000 pesos, di ba? 59,990 pesos. So when it comes sa nag-price increase talaga sila, malay natin na ilang pesos ang idadagdag natin. Pero at least magiging aware kayo na pag tinignan nyo dito sa Apple Store sa online, asahan nyo magdagdag kayo ng few thousand of pesos dito sa Philippines pag lalabasan ngayong October. Tapos pag credit card nyo pa, mas mahal pa yan. Aware lang kayo. So available siya sa 5 colors. Meron tayong lavender, sage, mist blue, white, and black. So tinanggal nila yung pink, pinalitan nila ng lavender. Yung teal, ginawa nilang sage or parang moss green. Tapos yung ultramarine na pinaka-favorite ko, ginawa nilang mas lighter or parang nagmimimic dun sa color ng iPhone 14. Ganun yung pagka-blue ngayon ng iPhone 17. And syempre, marami rin tayong mga revamp sa 16. So, unang-unang revamp dyan na ang tagal nang hinihintay ng mga Apple users when it comes sa base model, yung display. Finally, 120Hz screen refresh rate na rin ang base model ng 17 compare sa 16 na naka 60Hz. So, meaning yan, since 120Hz, pwede na po tayo mag-always on display dito sa iPhone 17 na hindi natin makuha pa rin sa 16 and 16 Plus na sayang naka-punch, naka-dynamic island tas walang always on. So, sa iPhone 17, may always on display na po dahil naka 120Hz screen refresh rate na po ang device na yan. At mas malaki ng konti yung screen yan
So, tinanggal na nila yung standard na 6.1 inches sa mga display ngayon. At ang pinakamaliit na po na iPhone is 6.3. Pareho din sa iPhone 17 Pro. So, 6.3 inches na po sila. Ito is 6.1. So, mas malaki yung screen ng iPhone 17 compare sa iPhone 16. When it comes sa resolution or sa display, pareho pa rin naman sa 16 na Super Retina XDR OLED display. Pero mas upgraded yung protection niya sa 17, ceramic glass or ceramic shield 2 na siya. Of course, the chipset is Apple A19, ito is Apple A18. At meron din tayong mga konting revamp when it comes sa kanyang front-facing camera na super duper popular ngayon when it comes sa iPhone 17 series dahil square shape na po yung sensor na nilagay nila sa camera. Ang maganda rin dito sa iPhone 17, 'di ba? Ang 12 megapixel yung ultra wide nito eh. Dito ngayon sa iPhone 17, pareho na lahat 48 megapixel na at in-upgrade na rin nila yung front-facing camera sa 18 megapixels. So lahat po 'yan 48 tapos 18 megapixel. Sabihin na naman ng iba, Android ko nga, 108 eh. Again, hindi po tayo nabibig sa taas ng megapixel ng camera pagdating sa ganda ng quality. Nagdedepende pa rin tayo kung anong sensor ang nilagay mo sa isang smartphone. At, for me talaga, wala pa rin tatalo when it comes sa camera ng iPhone. Lalo na sa video camera. Or video, lalo na sa video camera. Pinaka-the best na na-try ko pagdating sa video camera, ang Apple po, mga idol. And, yun nga, na-try ko na sa iPhone 17 Pro Max, yung center stage ngayon na very very convenient. Hindi nyo na kailangan gumanyan para mag landscape orientation sa selfie. Portrait lang. Dahil madedetect yan ng cellphone nyo or ng smartphone nyo, magiging wide na yung inyong subject. So yun yung very very convenient sa iPhone 17 ngayon. When it comes sa battery, nasa 3,000 plus mAh pa rin ang battery capacity ng iPhone 17. Siyempre maganda rin dito, medyo gumanda na rin ang water protection. IP68 water and dust resistant na rin finally ang iPhone 17. So, medyo gumanda naman na rin yung revamp natin sa base model. At yun nga, finally talaga na inalis nila ang 128GB. So, ako kumukuha ko ng 128 at medyo nare-realize ko na maliit ng 128 for making contents. Kaya ang ginagawa ko is nagba-backup kami ng SSD. External SSD. Lalo na very convenient naman since Type-C na siya. Maganda rin naman na nasusupport na rin ng SSD ang mga devices ngayon. So, kahit na 128, pag puno na, alisin namin, lalagay namin sa SSD, back to normal na. Pero malaki kasi ang kain ng iOS 26. Tingnan mo ito ako naka 128 ako. Hindi pa rin ako nagto-26 kasi full storage na ako when it comes sa aking iPhone 16. 128 lang to. Ito kasi ginagamit ko for making daily vlogs. Tapos, ayan, sad to say, full storage na ako. Malaking kumain ko is of course photos kasi parati tayo nag-video, hindi naman ako nag-games dito. At kaya hindi ko siya ma-update sa iOS 26. Kaya ang gagawin ko, tanggalin ko muna lahat ng storage ko para makapag-update ako. Pero yon, magandang balita nga na finally na-realize ni Apple na 128 is super duper low na ngayong 2025 going 2026. And mga bilang ka lang ng 2 years, maliit na rin ang 256. Kaya yung mga consumers, mas enough na ang 512GB ngayon for an iPhone. So, kung interested kayo bumili ng iPhone 17, meron na po yan sa mga trusted seller natin sa Green Hills. Pwede kayo mag-PM. Again, yung shop nila ay nasa description box. Mas mahal lang ng konti compared syempre sa SRP kasi hindi pa naman yan na-release dito sa Philippines. Pero pag na-release na yan sa Philippines sa October, bababa na rin ang presyo niyan sa Green Hills. So, again mga ka-J-Vlog, abangan nyo na lang. Dahil baka makapag-unbox din tayo ng iPhone 17 kasi nakapag-unbox na tayo ng iPhone 17 Pro Max. Super ganda when it comes sa camera quality. Napakaganda nung upgrade sila sa camera. More on focus talaga ng iPhones ngayon sa camera performance. Sa 17 base na adapt na ang kailangan talagang i-adapt. Dapat pa lang sa 15 na-adapt na yan kasi doon nagsimula yung Dynamic Island. So yun nga sinabi ko before sa previous video ko. Pag naka-dynamic na, dapat talaga naka 120Hz kasi sayang naman yung always on display. So again, may enjoy nyo na mga base model users ng iPhone ang always on display at 120Hz refresh rate. Pero kung tatanong nyo ako, Lods, galing ako sa 15 or 16, sulit bang 17? For me, hindi pa. Maghintay pa kayo ng napakakote. Kung galing kayo sa 14, pababa, definitely worth an upgrade. Pero pag 15, okay pa 15, mabilis pa yan. Malakas pa yung 15 at itay pa kayo ng konti para mag-upgrade kasi mas mahal ng iPhones ngayon, nasa 60,000 plus na
matik yan pag lumabas dito sa Philippines. So again mga ka-J-Vlog, at kung interested din pala kayo bumili ng mga fast charger na 20 watts, na kasi syempre ang iPhones ngayon is slim box yan, wala na yung charger out of the box. Maglalagay ako niyang product link dito ng mga Ugreen 20 watt power adapter kung interested kayo bumili ng mura ng mga charger para sa inyong Apple, para sa inyong mga iPhone and of course Android.